Atensyon mga SSS members at SSS pensioners, malaking pagbabago aasahan ngayong 2025 sa hanay ng SSS. Hold up. Hello mga ka-vlogs, welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakot sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Malaking pagbabago aasahan sa 2025 dito nga po sa SSS. Kaya mga miyembro at pensyonado, mamaya-maya atin yung pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Ayan na mga SSS members, pati ang ating mga pensyonado. Kalakip na din ang ating mga beneficiaries. Alam nyo ba na aasahan ang malaking pagbabago dito nga po sa SSS ngayong 2025? Bakit nga ba? Ano ang ating basihan sa malaking pagbabago na ito? Sapagkat sa ngayon po, buwan tayo ng Disyembre, bago nga po matapos itong 2024, ay meron na po tayong bagong SSS President. Kapalit po ng nagbitiw na si Mr. Rolando Ledesma Makasait. So, ito pong ating bagong SSS President ngayon ay dati pong SSS Commissioners na pinangunahan po ang Employers Group, no? At ito nga po ay si dating Commissioner Joseph Diclaro na ngayon ay ating bagong SSS President na itinalaga po, inilagay sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga po si Joseph Diclaro ay formal pong nanungkulan, formal pong umupo bilang presidente ng SSS noong December 6, 2024. At noong December 10 naman ay nanumpa po siya, no, kay Finance Secretary Ralph Recto, na kung saan ay si Secretary Ralph Recto ng Finance Secretary po ang nag-administer ng kanyang oath-taking ceremony noong nakaraang December 10, 2024. So, ito, formal na nga po tayong nagkaroon ng isang bagong SSS President. Sa katunayan, nagkaroon na din po ng turnover ceremony, no? Sa pagitan po ng outgoing SSS President na si Mr. Rolando Ledesma Makasait at dito nga po sa incoming SSS President na si Mr. Joseph Diclaro. Kaya naman po dito sa pag-upo ng bagong SSS President na si Mr. Diclaro ay ang SSS ay umaasa na tututukan ito ang usaping pananalapi, pagkakaroon ng investment, pagbibigay ng serbisyo at benepisyo at pagtugon sa mga pangunahing problema na mayroon po ang SSS, no, para sa kapakanan po ng mga miyembro, benepisyaryo at pensyonado. At syempre, ngayong sasabak ang 2025, maraming pagbabago ang ating aasahan. Uuna na po dyan para sa ating mga pensyonado dahil ito nga po, no, uulitin ko, may pag-asa ang second tranche 1,000 pesos pension increase. Alalahanin nyo po ang ating SSS President ngayon na si Mr. Joseph Diclaro ay itinalaga po ng Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, kaalyado niya, pro-administration Marcos, itong si Mr. Joseph Diclaro. And malaki ang chance na mapunduhan ang second tranche sapagkat kaalyado nga po ng kasalukuyang administrasyon itong inuluklok na presidente ng SSS. Alam niyo naman, no, sa ating politika ngayon ay kung sino po ang kaalyado, siya pong nabibiyaan, no? Nabibigyan po ng budget, no? Dahil ang SSS ay isang ahensya po na nasa ilalim na pinamumunuan po ng ating gobyerno, no? Nasa state-run institution po
no, under the Philippine government. So malaki ang chance na ibibigay po, magkakaroon ng pondo ang second tranche, 1,000 pesos pension increase. Bukod pa riyan, yung ating mga benepisyo, no, ay yan po ang aasahan na mapapatibay pa, mapaparami pa, mapapalago pa, mapapalaki pa, no, yung mga benefits talaga, no, mga serbisyo na para sa mga miyembro, beneficiaryo at pensionado. And yung ating pamumuhunan, no, yung ating investment ay mapalago, nang sa ganon ay masustain po yung goal ng SSS na magkaroon po ng sapat na pondo, not just this generation, kundi maging sa ating mga anak, sa mga susunod pa na mga generations, no? Dahil ang SSS naman po ay ina-aim talaga nila na hindi lamang sa ngayon, no, mapapakinabangan itong ating pagiging miyembro, beneficiaryo at pensionado sa SSS, kundi sa marami pang henerasyon. Alalahanin nyo, nasa 67 years na po ang SSS noong last September na celebration this month, no? So mahigit 6 na dekada na, malapit na sa 7 dekada na nagbibigay ng proteksyon ang SSS sa bawat miyembro nito. Kaya naman, no, sa 2025 aasahan talaga ang malaking pagbabago sa hanay ng SSS dahil nga po dito sa pag-upo ng bagong presidente ng SSS na kaalyado po, ka-line up po, pro-administration ng Pangulong Bongbong Marcos, no, na sa katauhan po ni Mr. Joseph D. Claro. Kaya naman mga SSS members, pensioners at beneficiaries, ano po ang inyong inaasahan dito sa bagong SSS President na si Mr. Joseph D. Claro sa susunod na taon at sa hinaharap? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo lang ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit pa paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, beneficiaryo at pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aming YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pinutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.